Ano ba rin dyan kalampag dito, sir? Sa pag daw umaandar, Oo. dito raw sa harap eh. Likod Hindi to? ko alam kung ball joint o tyrado. Dinala yata sa Shell mechanic. Oo, sabi. May binigay na job estimate eh. Eh ano, nasa 20 yata yung ano. Eh sabi ni boss ko, ano na lang sila eh. Mas sigurado ba? Ano sira? Ha? Wala. Ang ano ko nito yung stabling. Eh, gumalaw eh. Ah, Buuga yung stabling niya. Magandang araw mga boss. Narinig niyo yung sabi ng customer na 20,000 mahigit yung magagastos dito para lang magawa yung lumalagotok. Power! Yan ang impact lens ko mga boss na lagi kong katulong pag gumagawa ako ng sasakyan. Mabibili yan sa pinakamurang power tools. Kaya lang itong gulong hindi matanggal. Pag ganyan, lagyan nyo ng nut, tapos pain nyo lang. O, di ba? Tatanggal na siya. Sa pag-check up na ginawa ko dito, stabilizer linkage lang ang nakitaan ko ng may problema. Pero ulitin ko pa rin yung pag-check up. Ugain ko itong brake caliper niya. Meron siyang kalog dito sa sliding pin. Pati itong stabilizer link, meron din siyang kalog. Ugain ko ulit itong brake caliper. Oh, meron siyang kalog eh. At dito naman sa wheel hub bearing niya, wala naman siyang kalog. Pero dito sa brake caliper niya, meron siyang kalog. At sa stabilizer linkage. Ang problema kasi dito mga boss, pag napapadaan daw ito sa lubak, meron daw siyang lumalagotok. Balik muna ulit ako sa pag-check up. Dito naman sa suspension bushing niya mga boss, ayan o kung makikita nyo dito sa lower, yung bushing niya, okay lang naman yung goma, gumalaw eh, kasi rubber nga yan eh. Pero okay naman, walang problema dito sa bushing. Ito na, goma yan eh, gagalaw talaga yan. Tayo sa kabilang side. Dito naman ako mag-check up sa isa pang bushing niya. Sa lower arm pa yan mga boss. Kung makikita nyo, sinisikpat ko yan eh. Oh. Pero wala rin siyang kalog eh. Means walang problema ito sa lower arm suspension niya. Pero dito nga sa stabilizer linkage niya, nang inuga ko itong bar na kinakapitan nga nitong stabilizer linkage, meron talaga siyang uga. Manual ko ng kamay ko yan mga boss sa pag-check up nga itong stabilizer linkage. Kung makikita nyo, oh, meron siyang kalug eh. Oh. Ayan oh. May kalug na siya mga boss. Punta naman ako dito sa stabilizer bar bushing niya. Ugain ko yan. Oh. Tingnan nyo. Walang kalug dito sa bushing ng stabilizer bar. O dalawang base ko na siyang check up. Wala talaga siyang uga na pwedeng panggalingan yan ng lagotok. Kaya ang positibong pinanggagalingan ng lagotok nito mga boss, itong stabilizer linkage. Tatanggalin ko na yan. Gumamit ako ng socket lens na number 17. Patunay mga boss na talagang may diferensya na itong stabilizer linkage ni customer. Kita nyo yung bola niya sa loob. Inipit ko na yan ng vice grip dahil sa kalug na yun eh. Maluwag na siya masyado. Kasi kung maskip pa yan, pag inimpak mo yan, pag binigla mong tanggalin yung nut, sandali lang yan. Pero dahil nga sa yung bola niyan, sa loob nitong stabilizer linkage, kalug na siya, sumasama na siya pag niluwagan ko itong nut. Kaya kung makikita nyo, di ba? Inipit ko pa yan ng vice grip para wag sumama yung bola nitong stabilizer linkage pag tinanggal ko nga itong nut. Ganun din dito sa isa pang nut niya mga boss, kung makikita nyo, di ba? Inipit ko na rin ng vice grip itong bola ng stabilizer linkage para itong nut nga matanggal ko. Dahil nga sa maluwag na masyado itong bola niya. Kaya kapag tinatanggal ko nga itong nut, sumasama yung bola, umiikot din siya. Actually mga boss, isa rin yan sa mga palatandaan na sira na nga itong stabilizer linkage mo kapag niluwagan mo itong nut, yung pinakabola nitong stabilizer linkage mo, sumasama na siya sa pag-ikot pag niluluwagan mo nga itong nut. Kaya natanggal ko na itong dalawang nut dito sa stabilizer linkage. Kung makikita nyo mga boss, itong stabilizer linkage niya, kalug na yan. Ayan o, kung makikita nyo at daliri ko lang, nakakalug ko yan eh. Kaya kapag nalulubak si customer, makakarig ka talaga ng ingay, pakinggan nyo. Bitin yung galaw nito. Magaspang. Oh. Ito namang kabilang dulo ng stabilizer linkage ni customer, stock up siya. Possible, natuyuan na ng grasa yon. Pero bago ang lahat mga boss, ipaliko ko muna itong manibela ni customer dahil nga sa kakalasin ko itong brake caliper niya. Nakita ko kasi mga boss may kalug itong brake caliper eh. Pag ganyan pwedeng sa sliding pin bolt niya, wala nang grasa yan.
Actually mga boss, kagagawa lang nito. Bago yung brake pad niya, no? Kita nyo, oh. Bagong-bago pa brake pad niyan. Yung pagkaitim niya, kumikintab pa eh. Yun nga lang, itong dalawang sliding pin bolt, kung makikita nyo, halos wala na siyang grasa. Kaya nga, pag inuuga ko yung brake caliper niya kanina, merong tik-tik-tik gumaganon. Alam nyo mga bossing, dito kayo nalulugi pag nagpapagawa kayo. Kasi, yung dapat gawin, hindi nagagawa. Kasi nga, wala kang alam eh. Eh kung may alam ka, boss, pakicheck mo naman yung sliding pin bolt ko. Pakilagyan mo na naman ng grasa, pakilinis naman. O, di ba? Nagawa sana. Eh kung mo wala kang alam. O, yun lang. Pinapalitan mo ng brake pad, pinalitan lang. Yun lang ginawa sa'yo. Pero kung tutuusin bilang isang mekaniko, kapag pinapalitan mo ng brake pad, matik, kung may problema dito sa sliding pin bolt, dapat gawin mo rin yan. Unang-una, hindi ka naman uubos dyan ng isang oras eh. Kita nyo, after ko malinisan itong sliding pin bolt niya, o papahiran nyo ngayon niya ng grasa. Saan ang mahirap doon para hindi nyo ibigay ng libre yan sa customer? O kahit na pabayaran nyo pa, wala namang problema doon. Kasi nga, itong sliding pin bolt dito sa brake caliper, isa rin yan sa pinanggagalingan ng ingay dito sa gulong. Pwedeng makarinig ka dyan ng tek kapag nagpreno ka. Kapag nalubak ka naman, makakarinig ka rin dyan ng tek, ganun din. Pag medyo malakas-lakas yung pagkakalubak mo, parang lagutok na yung pagkakarinig mo dyan eh. Ganyan ang mga na-encounter kong ingay eh, dito sa sliding pin bolt, lalo na pag wala na siyang grasa. Linisan ko sana itong brake pad niya, kaya lang nung masilip ko, parang ilang araw pa lang yung lumipas mula nung ikinabit ito eh. At dahil sa okay naman yan mga boss, wala namang problema sa brake pad dahil nga sa bago yan, ilagay ko na itong brake caliper. Alam niyo mga boss, pag gumagawa ako, tapos merong naririnig na lagutok sa customer sa sasakyan niya, halimbawa pag nalulubak, o kaya pag nagpipreno, meron din siya naririnig na lagitik, lahat na iniisip ko na pwedeng panggalingan ng ingay, dadaanan ko yun, check upin ko siya, gaya nitong brake caliper, nakitaan ko na may kalug dito sa sliding pin bolt, kaya kinalas ko yan, tapos kinasahan ko, dahil totoo naman yung nasa isip ko walang grasa itong sliding pin bolt niya pwedeng mag-cause ng lagitik yan or lagutok pag masyado ng malakas ang pagkakalubak. Pero pag may grasa na yan mga boss, kita nyo, inuuga ko, wala na siyang ingay, wala kang maririnig na lagitik kahit ugain mo ng malakas yan kasi nga may grasa sa loob. Huwag kayong mag-alala dahil dito sa likuran ko nanunood yung customer. At pinapakita ko sa kanya habang inuuga ko nga yung brake caliper na wala na siyang lagitik. O di ibig sabihin, kailangan lang talagang grasahan. Dito naman ako sa air filter housing mga boss, kailangan ko kasing tanggalin yan para ma-check up ko yung transmission support. Kaya lang yung air filter nito talagang palitin na rin kaya kasama yan sa papapalitan ko kay customer. For the meantime, tuluyan ko munang tanggalin itong air filter housing niya. Gagamit ako dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal ko itong 3 bolt dito sa air filter housing ni customer. Ang gusto ko kasi mangyari dito mga boss, i-manual check up ko yung transmission support niya, uugain ko yun. Pati dito sa engine support sa ibabaw niya, sa kabilang dulo, check ko rin yung engine support niyan. Pati yung sa ilalim na support mga boss, siyempre kasama na rin yung sa check upin ko. Kaya nga kung makikita nyo, dito ko muna inuna sa transmission support, tinanggal ko itong air filter housing. Para nga pag check up ko na itong mga support niya, dire-diretso ako. Uulitin ko sa gagawin ko pag check up mga boss, ima-manual check up ko lang naman itong engine support niya. Ayan kung makikita nyo, inuuga-uga ko yan. Kung mapapansin nyo, umuuga din itong makina Natural lang yun kasi gumagamit ako ng malakas na pwersa. Pero hindi ibig sabihin yan, sira itong engine support niya. Kinapaha ko nga yung pinakapitan nitong engine support, wala, okay na okay, walang tagas ng langis dito sa engine support niya. Kaya sinabihan ko si customer na walang problema ito sa engine support. Kaya ako naman nasabing okay, unang-una walang biyak dito sa rubber ng engine support, tapos yung center bolt ng engine support naka-steady lang siya at walang tagas ng langis dito sa puwetan ng engine support niya. Di good yan, ibig sabihin. Kaya lipat naman ako dito sa transmission support. Ayun yung transmission support niya mga boss, kung makikita nyo, ayun yung pinaka-bolt to. Diretso pa rin itong bolt niya dito sa transmission support, hindi siya tabingi. Ibig sabihin, walang problema yan dito sa transmission support. Pero ugain ko pa rin itong rubber niya dito yan sa likuran. Ayan mga boss. Pag inuga niya mga boss, ayan kung mapapansin nyo pag sira yan, magalaw siya Pero dahil sa hindi naman siya magalaw, hindi na ako nagtagal dyan mga boss, pumunta na agad ako dito sa ilalim. Yan naman yung support dito sa ilalim ng makina mga boss, ugain ko rin yan. Nakita nyo nung inuga ko, wala rin siyang kalog okay na okay
Natural lang gumalaw ng kaunti yung kasi nga rubber yung nasa gitna niyan. Baka mamaya, ayan pa isa, ay gumagalaw, palitan na natin yan. O di na disgrasya kayo. Natural gumalaw yan kasi rubber. Pero pag malakas yung uga niya, ayun ang hindi natural. Alam niyo mga boss, bakit ko ba ito chine-check up maigi? Actually, nakita ko naman na yung problema dito sa sasakyan ni customer na ang pinanggagalingan nga ng lagutok ay yung stabilizer linkage. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, sa laki ng estimate, biro mo 20,000 mahigit ang ilangang i-ready. Dahil nga sa pag nalulubak ito, may naririnig na lagutok yung driver. At nung ako na nga ang nag-check up, stabilizer linkage lang naman ang nakita kong problema. At yung sliding pin bolt, wala siyang grasa. At huwag kayo mag-alala dahil malalaman naman natin kung tama ang hatol ko dahil nga sa magro-road test naman kami ni customer. Pansamantala, balik muna ako dito sa ginagawa ko. After ko nga mailagay yung 3 bolt na number 10 dito sa air filter housing ni customer, kung makikita nyo, pinafinal ko na yung higpit dyan gamit niya itong socket wrench ko na number 10. At isa pa mga boss, pinayuhan ko na rin si customer na palitan niya na itong air filter niya. Dahil nga sa barado na ito, pwedeng mag-cause ito ng malakas sa gas o kaya hirap siyang humata. Kita niyo naman, no, ang dumi-dumi na niyan. Mamaya makatagpo kayo ng mekaniko na sabihin sa inyo, nakabili ng kotse, air filter lang, hindi makabili. May mga ganun tao, no, hindi marunong mag-ano. Ibig kong sabihin, pipintasan agad yung customer. Pwede naman i-recommend eh. Kung walang pera, di ito palo. Pwede naman kasi nating sabihin ng maayos. Bawa, formal, sir, kailangan natin magpalit ng air filter kasi barado na to, masyado na siyang marumi. Sabihin ng customer, wala akong budget ngayon eh. Di tulungan mo siya. Hanapan mo ng buyer yung sasakyan niya para pag naibenta yung sasakyan, o di makabili siya ng bagong air filter, nakatulong ka pa. Nagkapera pa siya. O di ba ganon? Joke lang yan ah. Padiretso ko muna itong manibela mga boss dahil nga sa dumating na itong pyesa na pinabili ko. So far mga boss, ayan ang bago. Kung makikita nyo, di ba tinanggal ko na yung 2 nut niyan. Ayan yung pangalawang nut. Tapos pugain ko itong stabilizer link niya. Kung makikita nyo, di ba? Wala siyang kauga-uga. Siyempre bago eh. Sa paglagay niyan mga boss, pwede nyo unahin sa ilalim, pwede rin naman sa ibabaw. At dahil sa ilalim ang inuna kong ilagay, ilagay nyo na rin yung nut niyan. At dito naman sa ibabaw, para hindi ka mahirapan sa paglagay dito sa shock absorber niya dahil nga sa hindi sila pantay, gumamit ka ng kahit anong klaseng bakal na pwede mong itulak pababa itong stabilizer bar mo. Ayan mga boss, nakita nyo, di ba gumamit ako ng flat bar. Tsaka ako ngayon ipipwesto yan para maidiin ko itong flat bar nang sa ganon yung stabilizer bar nito bumaba. At itong stabilizer linkage naman, kung makikita nyo, di ba, bababa din siya, le-level siya dito sa kabitan mo dito sa shock absorber, tapos pwede mo na ngayon ilagay yung nut. O di ba, ganun lang naman siya kadali. At pag naipakapit mo na itong nut, o gamitan mo na ngayon yan ng socket wrench mo na number 17 para maifinal mo na yung higpit. O di ba mga boss, nakita nyo naman, napaka-basic lang. Tapos kung magsalita naman yung mag-comment, kayang-kaya mo yan kasi trabaho mo yan eh. Ay sus, nako po. Pag kulang sa utak ang magko-comment, nako maraming mahahawa. Bakit? Yung champion ba? Nung ipinanganak, champion sa agad? Di ba? Nag-training din yun bago siya naging champion. Itong itinuturo ko, basic lang naman. Para kahit papaano, meron ka ng idea, hindi ka na ngayon basta-basta maiisahan. Muli mga boss, dahil nga sa medyo mahaba pa itong video, chine-check ko maigi itong sasakyan ni customer. Kasi kailangan pag nag-road test kami, wala na itong problema. Kaya abangan nyo na lang sa part 2 at maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, dun sa mga mahilig naman manood dyan, o subscribe naman itong channel ko. Tayo na lang nakakaalam. Salamat ulit.